Pinalalakas pa ng Department of Science and Technology ang paggamit ng agam at teknolohiya para tulungan ang mga magsasaka at maliliit na negosyo sa buong bansa. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Opisyal nang binuksan ng 2025 Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW ng Department of Science and Technology sa Malolos Sports and Convention Center at Bulacan State University mula ngayong araw hanggang sa November 14. Tampok dito ang paggamit ng agham at teknolohiya para mapaunlad ang pamahalaan, industriya at mga komunidad sa gitnang Luzon. Binigyang diin ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang kahalagahan ng agham at inobasyon sa pagpapatatag ng agrikultura at mga maliliit na negosyo sa gitnang Luzon. Isa sa mga pangunahing inisyatibo ng DOST ang SARAI o Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry na layong tulungan ang mga magsasaka sa buong bansa na makamit ang mas mataas na ani at kita sa tulong ng smart agriculture systems. Ito ay ibig sabihin ay smart applications to reinvigorate agriculture as an industry, na kung saan ginagamit natin ang remote sensing, weather information, pest identification at iba pang smart technology para ma-improve yung productivity ng mga agricultural commodities. Dagdag ni Solidum, katuwang ng DOST ang UPLB, European Union at Philippine Space Agency sa paggamit ng satellite images at sensors para makapagbigay ng real-time data sa mga sakahan, pati na rin ng training para sa mga kooperatiba at magsasaka. Kabilang sa mga bagong teknolohiyang ipapatupad ang foliar fertilizer mula sa seaweeds, drone monitoring, at Copernicus Philippines project na magbibigay ng mas epektibong pest at weather forecasting at may layuning gawing mas mababa ang gastos at mas mataas ang kita sa pagsasaka. Bukod sa agrikultura, pinalalakas din ng DOST ang mga micro, small at medium enterprises o MSMEs sa tulong ng setup o Small Enterprise Technology Upgrading Program. From sustainable agriculture to robotics, from MSME modernization to smart city development, Central Luzon exemplifies how embracing science, technology, and innovation leads to transformation. Ipinaliwanag rin ng kalihim na dapat matapos ang nationwide rollout ng SARAI sa pagdating ng kalahati ng 2026 bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas matalino, produktibo at ligtas ang sektor ng agrikultura. Samantala, isa sa mga tampok ng RSTW ngayong taon ang 4.95 million pesos na itinurn over sa lungsod ng San Fernando, Pampanga para sa pag-upgrade ng kanilang CCTV system gamit ang Artificial Intelligence o AI para sa mas mabilis na traffic monitoring at incident response. Pinagkaloob din sa mga lalawigan ng Zambales at Pampanga ang Mobile Command and Control Vehicle na tutulong sa komunikasyon at disaster response sa panahon ng kalamidad. 6 na bayan sa Bulacan naman ang nakatanggap ng Smart City Assessment Reports bilang gabay sa database planning para sa mas matalinong pamahalaan. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.